From the start po kasi, plano namin, different varieties talaga ng dragon fruit. Sa ngayon po, ano siya, bagong tanim siya. So, nag-start kami magtanim ulit after 5 years. Productive na siya within 5 years eh. Super linis ng farm ninyo, ma'am. Kasi naka-prepare talaga yan, sir, para sa mga visitors. Kasi binisnes na namin yung farm eh. Para isang siyang farm tourism na. Farm tourism. At dito naman tayo sa Mike Lee's Farm. At ito ay isang integrated farm. Of course, si Ma'am Liz, kasama natin. Ma'am Liz Escobar, ang owner ng Mike Lee's Farm. Ilang taon na itong katimon nyo? Ano na, magpa 5 years na. Malalaki yung bunga niya, almost 1 kilo per piece. Per piece. Katatapos lang namin mag-pruning ngayon. So, ang sunod niyan, mag-aano na kami ng fertilizer. Kasi, pag December, namumulaklak na to. Ilang square meter tong mga mulberry niya? Siguro mga 600 to. Ayun, may mga bunga yung isa doon. Ang daming birds dito. Ilang puno rin yung kalamansi mo? Mga ano din, lampas, siguro mga 60. Kasi meron pa kami ano dyan mga konting American lemon. May American lemon din. So yung mga nilalagay namin sa juice kasi to. Na-harvest mo na siya kahit 1 month. Talaga? Hindi pa siya na, Ito yung citron. Ano yung mga learnings mo dito sa farm? Bakit hindi ka nag-give up? At bakit tuloy-tuloy ka dito sa larangan na to? So, isa sa mga magandang tip, number 1, yung passion mo sa farming. Huwag mong bitawan yung passion mo. Yun na nga lang yung passion mo, bibitawan mo pa. Kasi, pag talagang love mo yung ginagawa mo, kahit anong bagyo pa ang dumating, babangon at babangon ka. Kasi hilig mo mag-farming, magtanim. Yun talaga ang number 1 na nakakapag, sa akin, paggising every time na dadating na yung umaga, babangon ka. Kasi marami ding nag-aasa sa'yo. Yun, kagaya nga na sinabi ni Ma'am Liz, nag-start siya doon sa sarili niyang backyard. Doon niya na-discover na may potential siya sa farming. Hindi ko naman inaasahan yun kasi sabi nila, mahilig ka pala magtanim. Maganda yung mga tanim mo. Paano na natin, palakihin na natin. Kaya yun, yung husband ko nagsuporta. Sabi niya, sige, mag-farming tayo. Ayun, so doon na nag-start. Si Sir Mike, ano bang profession ni Sir Mike? Ano po siya? Marine engineer po siya. So, nasa barko siya ngayon. So, nasa barko siya ngayon. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Okay, anong advantage ng ang asawa nyo ay may hanap buhay, tapos ikaw ay may hanap buhay din? Maganda po siyang mas maganda talaga yung dalawa may hanap buhay. Kasi yung husband ko, siya nagsusupport ng passion ko, tapos ako nagpapalago ng kita niya. Ayun. So, ibig sabihin, ang kita ni Sir ay lumalaki. Ini-invest ko lang yan. So, pag-retire niya, at least meron na siyang i-harvest ulit. Malaki na yung malaki na ma'am yung malaki na yung tinabi mo. Ayan. Diba? So, habang nagtatrabaho siya, pag gusto niya nang mag-retire, anytime. So, may negosyo siyang babalikan. So, anytime pwede nang mag-retire si Sir kung pwede na siyang mag-retire. Okay. So, ma'am, paano ang mga sekreto? Paano magpalaki ng pera ng inyong mister while andito ka sa Pilipinas? Huwag lang maluho. Number 1. Huwag maluho. Kung ano lang yung kailangan, yun lang.
kung ano lang kailangan, yun lang ang gagastusan mo. Huwag masyadong maluho. Kasi pag sobrang luho, minsan iisipin mo na lang, ay o nga, nasarapan ka, naglumiga. Pero pagkatapos, nasaan na napunta yung pera? Wala na. Pero kung ininvest mo lang siya, di ba? Anytime pwede ka magluho. After. So, saka na ang luho. Pag marami na. Okay, ma'am. Ano yung mga challenges mo na naranasan mo dito sa farming life mo? Sa farming, yung pag-manage ng tao. Yun talaga. Yun talaga, number one. Kasi iba-iba kasi yung characteristic nila. Iba-iba yung personalities. Kumbaga, pag-aaralan mo din, paano makisama sa kanila. Kasi hindi mo naman pwedeng pagalitan na lang yun basta-basta kasi may dinadaanan pala yung tao. Yun. So, number one yun. Tapos, syempre, yung consistency mo. Consistency? Consistency mo sa trabaho. Example nga yun, halimbawa, every day, kukumustahin mo sila, natapos mo na ba yung pinapagawa ko? Pero kung every other day mo lang siya, tapos nakakalimutan na nila. So, walang natatapos. Yun. Tapos yung pangatlo, talagang may goal ka. Ano ba yung goal mo? Ba't ka nag-farming? Ano ba yung negosyo mo? Saan ba papunta? So, dapat meron kang goal na gustong maabot. Okay. May goal ka ba na pang monthly? May goal ka ba na pang mid-term? May goal ka ba na pang long-term? Pang long-term dapat. Okay. Ano yung mga goals mo? Kasi yung goals ko, gusto ko mas productive pa. Tapos yung maintenance ko medyo bababa. Hindi yung palaki ng palaki yung maintenance. Diba? Tapos yung staff mo, alam na nila yung gagawin nila. Kasi na-training na sila, na-practice na sila. So kahit hindi ka magpakita, alam na nila yung gagawin nila. So pwede ba yun na ang farming ay habang tumatagal, palaki ang kita pero palit ang gastos? Pwede. Kasi dapat sustainable yung farm. Paano natin gagawin yan? Halimbawa, yung kagaya sa amin, nag-start na din kami gumawa ng sariling fertilizer. So, imbis na bibili ka pa, hindi ka na bibili. Yun yung isa sa example. Tapos, ang isa pa, yung mga plants na tinanim mo, dapat in place. Alam mo yung layout. Permanent yung layout. Tapos, alam mo yung pwedeng makasira ng layout mo. Ano bang mga protection na pwede mong gawin? Ano ba yung mga dapat mong ihanda para anytime man na iba yung calamities, di ba, mas malakas yung calamities, yung pagbangon mo ng mga nasirang crops, madali. In terms of percentage, gaano kalaki yung kita versus doon sa laki ng gastos? Sa ngayon, na kami, at least yung gastos namin, nakukuha na namin sa income namin dito. Okay. Tapos may sobra na yan, may pang utilities na, may pang sweldo na. At least nakukuha na namin. Hindi kagaya nung nag-start pa lang kami, lahat palabas. Gaano katagal yung palabas na yan? Siguro mga 3 to 4 years. 3 to 4 years. Lahat. Kasi lahat yun, development. Yan. So, kung magkaroon pa man ng ibang development na ginastusan, additional na lang yun. Million ba ang ginastos mo pag-develop? Oo, kasi yung yung bridge, yung road, 1 million na yun. Million na ba ang kinikita mo ngayon? Pwede na. Naman po kami, nagbabayad naman kami sa BIR. So, may no need to, no worries. At saka naman, in terms of the farming, diba, walang tax yun. So, ang may tax is the tourism. Oo, yung tourism. Tsaka yung pag-cater namin, yung sa PhilJobs namin. Ayan ang may tax. But the cultivation, the farming aspect, wala. Yung mga fresh produce, walang tax yun. Yun ang hindi na sinasama sa mga resibo. Yeah, So, maganda yung na, services lang. maganda na ang produce ay papunta lahat sa restaurant mo at catering mo, ma'am, no? So, hindi kayong namumblema na saan ko kaya ibibenta to. Walang ganun, no? Oo, pero kami, nagbebenta pa din kami. Pa rin, ng produce. Yung sobra-sobra. Kailangan din kasi. Kasi hindi mo naman may i-stock lahat dyan eh. Okay. Pero yung mga pang juice namin, pang flavor sa ice cream, yun ang tinatabi namin. Pero malaking bagay yan. Oo.
ano po ang advice na maibibigay mo sa audience natin na from million ginagastos pag-develop, ngayon ay million ang kita? Eto kasi mas maganda din kasi yung talagang million na din yung kinikita mo. Kasi mas marami ka nang matutulungan. Ayan. Yung mga staff na hire mo, 'di ba? Mas nag-i-improve din yung nila, livelihood. Oo. Yun din yung isang advantage doon. Nakita mo ba yan na darating yung araw na ang farm ay productive? Nasa goal namin yan. Nasa goal talaga. From the very start. Oo. Marami kaming matutulungan. Kasi yung hire namin, mga taga dito lang naman. Hindi kami nag-hire ng taga ibang lugar. Taga dito lang. So ma'am, anong advice mo doon sa mga audience natin? So, ang advice ko lang, yung mga may passion dyan, ako mahilig sa farming, ipagpatuloy nyo lang po. Kasi ano man yung mga kumbaga passion nyo, ano din yan talagang kumbaga tuloy-tuloy yung inspiration mo dyan Kasi ano mo na yun, passion Kumbaga, kung saan ka masaya, di ba? Pwede mo siyang palakihin. Pwede mo siyang i-improve, pwede mo siyang palaguin kung ano man yung passion mo. Kasi parang dream mo na din yun Ayan, narinig natin kay Ma'am Luz, no? Na from a nurse, walang background sa agriculture, naging successful sa farming, at sabi nga niya, yung kita ni Sir Mike ay hindi niya winawaldas, kundi ini-invest niya dito sa farm, at dumating na sila sa point na pwede nang umuwi si Sir Mike anytime, dahil pwede na sila mabuhay dito. Thank you, Ma'am Liz. Welcome po, and thank you din po sa pag-visit dito sa amin. Ayan. We're happy na na naabot nyo kami dito. Thank you sa pagtanggap sa amin. Purple. Ayan, hindi, purple 'yan. Kaya 'yan itatago ko yung kasi tutubuin ko yung pink. Hindi, meron doon, pwedeng pumunta. Iyan, na kami dyan para sa cassava. Kasi merong dito sa amin sa Bicol. Magpipick up sila ng lahat ng cassava nila. Talaga? Sa bilhin. Gaano kadami yung cassava na tinangnan? Ang nila, required. Tapos, as member ng learning site, nag-usap-usap kami. Magko-consolidate yung mga, halimbawa dito sa amin sa Calabanga, kami lang yung learning site. Ako na yung magko-consolidate ng lahat ng cassava. Tapos pipick upin na lang nila. Sino yung buyer? Ang buyer, taga Manila. Ang buyer, taga Manila? Oo. Ito ma'am, hindi na tong facility na to? Ito, naka-design sana to sa post-process, harvesting, facilities. Kaya lang sayang naman. Sabi namin, rent na lang. Kinonvert mo into Oo. Para tingnan natin. Mapakinabangan pag walang harvest. So marami na ditong nag-rent ng mga weddings, birthday. Ito. Ganda, no? Hinukit na Angel. Ginagamit for wedding to? Tapos mayroon ako dyan mga table and chairs na ready for rent. Ilan ang tao mo dito, ma'am? 10. Every day? Every day. Nakukuha na din sa sa income yung pang salary dyan. So anong pinakamalaking income mo da tourism? Sa tourism. Tourism pa rin. Pag summer. Nakakaipon ka ng pang Oo, tapos yung mga event. Pag kami na nagki-cater, doon ang ang mas malaki. Pag nag-cater kayo? Oo. Tapos nagti-trade fair kami sa Manila. Oo. Natigil lang kasi nung pandemic. Anong produkto niyo sa trade fair? Dragon fruit jam, mulberry jam, cassava chips, mushroom chicharon, tapos ice cream. Tapos mga fresh na dragon fruit.
Mga regional fair. Regional fair, national. Madami pa rin pumupunta sa ganun. Marami. Mega Tapos, Mall, no? Oo, tapos sa Ayala Malls, marami. Doon sa 10 na staff mo, ilan ang sa farm, ilan ang sa resto? Ang sa resto, 3. Ako, ika-4. Tapos yung dyan na sa field na. Kagaya si Tony sa landscape. Tapos yung iba sa dragon fruit. Tapos yung kanina doon sa may kalamansi tsaka mulberry. Yan yung mga maintenance. Everyday nandito ka sa farm? Hindi naman. May time din May na manager ka naman. ako mismo ang manager. Ah, ikaw ang manager. Hindi na ako nag-hire ng manager. Okay. Ako na mismo. Ah, ito yung mapa ng farm. Ito dati lahat ng dragon fruit. Kaya lang nung nagbagyo, tinanggal na namin yung mga naputol na poste. Concentrate na lang muna namin dito. Tapos nung nakita namin yung trend sa mga events, mga rent ng kaya yan yung plano namin. Yung pinanggalingan natin kanina. Mas malaking reception hall. Ayun yung pool na may farm expansion pa kayo? Sa inyo pa rin yun? Diyan sa Crave. Ah, sa kay Crave yan? Oo. Ito yung boundary namin, yung creek. Sa Crave na yan. Farm expansion. Kasi dati, binibenta sa amin yan, kaya lang sabi namin, ayaw na namin mas malaking kasi mahirap mag-maintain. So sabi namin kilala, sila na ang bumili. Ah, kaya sila nakabili. Ang galing, no? Pati si Miss Lala na Kasi may naman talaga sa farming Maganda din naman basta matutukan. Matutukan lang talaga. Basta matutukan, yun lang talaga. Sa first 5 years kaya talaga, yung talagang ang pera mo palabas lahat. Kaya mas maganda pag sinasamahan ng processing. Ilang percent yung nakukonvert mo into income pag nagpa-process ka kaysa sa ibebenta mo lang? At least nadodoble yung yung fresh produce ng mga 50%. Malaki na, develop na yung farm ninyo? Kunting na lang. Kaya nagtatrabaho pa si Mister kasi ito nga Yan pa. yung pangarap niya. Na andyan na lahat. Sabi ko, sa bagay pwede naman talaga, Yung na lang namin dito, yung road. Yung road. Okay naman Kunting na lang kunting ilang meters na lang. Sana ipa-semento na ni Mayor. Yung doon sa labas. Oo. Ito yung pinanggalingan natin, no? Oo, yan. So ito yung end na rin to. Oo. Yan, kalala pa yan. Ito. Oo, yung sa likod niyan. So pag ganun, yung kanila. Oo. Yung mga pili niya, nandyan. Ganda yung pili kasi sa sa typhoon, talagang siya. Kasi matibay talaga, matibay. No? Kaya talagang maganda dyan sa mga... Kaya siguro puro pili rito nung araw. Kaya naglagay na din kami, lahat sa perimeter fence may mga pili na dyan. Gustong-gusto ng mga foreigner ang pili. Talaga? Masarap. Para siyang matabang lang siyang konti sa macadamia nuts. Mas light siya. Ganda. Menu. Natikman nyo na po yung pili na na flesh? Ayan na, tikman nyo na. Tikman niya. Pwede na. Masarap siya. Hindi na mainit. Pili rin po to. Hindi, banana.
Cake na eh. Yan na po yung bananas namin dito. Tignan mo. Wow naman. May mga bananas kasi kami dyan eh. Mm-mm. Yung kay Lala, dati ang daming bananas dyan, nung maliliit pa kasi yung kakao. Oo. Yan yung ano niya. Tapos binebenta yung mga saging. Mm-mm. Kaya natuto kami mag-banana cake. Ang daming saging. Mm-mm. Sige po, try nyo ang pili. Sa dragon fruit. Sige. Stock mo na bunga, meron po ba? Wala na, naka-freezer na. Ito na lang mayroon dyan na Kasi ano namin siya, flavor sa ice cream. Mm. Tara Ma'am Lisa, ano pong meron sa taas? Dyan po, 3 room. May view kasi dyan May sa view taas. dyan. Iba naman ang view. Okay, let's try. Tingnan natin. Ito na yung pang-accommodation. Ito yung mga una naming accommodation na Okay. dating lang po, parang view. Kailang din, kumbaga, pa isa-isang dinagdag ng May swing. native Okay. na Mm-mm. So dito makikita mo pala yung buong view, yung no? buo Ganda dito rito. po makikita. Okay. Puro dragon fruit, no? Oo, dati puno po yan hanggang dyan, Mm-mm. Wow, ganda din. Kaya nagko-convert na namin muna sa into vegetable area sa ngayon. Dahil, Kasi maglalagay kami ng mas malaking reception hall. so parang pang-events place din Oo, talaga siya. events place na. Just to maximize the place, no? Mm. Oo, kasi ang lawak eh. Ang ganda naman po eh, kasi ang linis. Tsaka marami na din ditong nag-wedding reception. Actually, isang portion nga, punin mo ng mga bulaklak. Pwede sila dun Oo. mag-prenup eh. Kaya nga Laki, nag-start no? na kami dyan sa Ayan, sunflower. sunflower. Tapos yan, mag-expand kami papunta doon. Yan. Tapos pag season nung mo yung namumulaklak yung mga Oo. dragon fruit. Ay, ang ganda niyan. Ganda. Yung yung malagong malago, yan ang ganda ng view dito. Lahat yan, dragon fruit malago ang ang stem niya. Tsaka ka din. Ano ba yung uso ngayon? Mag-pick and pay, no? Kung ano Oo. yung season na meron dito. Kung ano yung abundant. Bakit puputol yung bamboo? Na Trinim? kasi ma'am, pag October, November, typhoon season, masyado na siyang mataas, kaya Kailangan pinutol namin. Kailangan kasi i-trim matrim. siya. Kasi I see. madadamage yung mga yung Ibang roof, tanim. yung kaya So ibig sabihin super taas na niyan. ang taas na pantay na niyan. Okay. Kaya pinutol muna namin. Kasi naman siya mag-uusbong naman. Pag season nyo ng dragon fruit, syempre binibenta rin sa market. Oo. Tapos marami nagpipick and pay dito ng dragon fruit. Ilang Tapos years na ba nagpa-participate din kami sa mga trade trade fairs. fairs? Oo. Ilang years na po itong farm nyo? Na po siya, mag 7 years na. Matagal na. Minana nyo rin to? Or binili? Binili nyo pala, ma'am? Minana namin yung itong portion na to. Tapos the rest, binili nyo na. Oo. Okay. Sarap dito, peaceful. Yung ganda dito, yung hangin. Tsaka pwede maglaro ang mga bata. Yung una family, kasi, nagtanim talaga. kami ng mga mahogany, pero dyan lang sa mga creek side, sa gilid. Yeah. Para merong protection na din sa, Sa- parang windbreak. Yeah. Para pag Kaya mga makita mo bagyo-bagyo. dyan, Mm-mm. maraming kahoy dyan. Mm-mm. Tapos, ginagamit na namin yung mga kahoy pang poste ng mga kubo. Mhm. So, hindi na kami bumibili ng ng poste. Mm-mm. Tapos, Mahal ang eventually, wood, pinalitan ko na yung iba dyan May nara na ako dyan, may apitong. Mm-mm. So, may sampalok. Mm-mm. So, paunti-unti, pinapalitan ko ng native trees yan. Mm-mm. Wow, happy naman kayo dito sa farm niya. Oo. Walang stress dito, ha? Oo nga maghapon, kahit maghapon ka dito. Ang Tsaka sarap ang ng daming hangin. pwedeng gawin sa laki ng farm. Tapos sa social media, no? Marami rin naman yata kayong sa marketing, malakas din kayong mag-work, eh. I mean, Lang, regular everyday dapat may post ka sa social media yeah. para lahat makita.
O di syempre, ipaplano na nila. Saan ba sunod natin itinerary? O di ba, kasama ka na sa listahan. Yes. So, dapat everyday nagpo-post na. Saan ka po naging nurse? Anong hospital kayo? Bicol Medical Center. Okay. Isa yan sa pinakamalaking hospital dito sa Bicol. Eh, yung mga lemon nyo, sa kalamansi yan, binibenta rin lahat yan. Binibenta namin yung iba ginagamit Na dito. Tapos kayo din, ginagamit niyo din. Nice. Tsaka ipagpapatuloy din namin yung pag-process namin ng mga byproducts dito. Yeah, value, added value. Added value. Oo. Value adding Sa sa ngayon lang kasing year, produce. medyo nag-focus kaming makatanim ulit ng dragon fruit kasi pinalitan namin yung mga dragon fruit. Pinalitan bago nyo. yan. Bago na siya. So by next year yan talaga magmumunga. Kasi Keep gusto ka pa mo rin. pang humaba pa yung panahon mo, 'di ba, na i-share mo sa family mo. Para mas maganda yung simple na. So, mas na-appreciate mo yun yung meron ka ngayon kaysa nung nurse ka. Oo. Nice. Okay, let's go. Thank you ulit, Ma'am Lisa. Papahirapan sa stress yung buhay mo, 'di ba? Oo, kasi nakakaiksi ng buhay yun. Nakakaiksi ng life. Oo, nakakaiksi ng life yung stress. Kaya dapat kung ano that, yung simple, yun na lang. Kasi Contentment. mas marami pang Diba, ma'am? oras yung pwede mong i-share sa family. Real yan, no? Yung flower o artificial? Artificial. Yung parang real ganda. Yun pala. Dito lang pala, ma'am. Yung tinitirhan nyo dun sa labas, sa inyo yun. Sa inyo Saan din. Arin yun doon Yung sa pag-uwi yung ka. bahay. Oo. Oo. Okay. Buti mas gusto mo dun, kaysa dito ka na lang. Plano naman talaga dito magstay pag-retire niya. Magpapagawa kami ng sarili Naku, namin. mas maraming gagawin si Sir pag uwi niya. Naku, Mas nag-i-enjoy kasi yun na naglalakad-lakad sa farm. mas marami pang plans yun pag uwi niya for sure. So, ano na yung mga binibenta niyo so far? From the farm? From the farm, meron kaming dragon fruit jam. Oh, wow. Yan. So, how much yung binibenta yung ganyan? 200. So, eto, FDA approved na siya. Meron kaming registration na sa FDA. So, may ano na yan. Yan. So, may nutritional facts na. So, yung nutritional facts namin, sponsored ng DTI. So, sila na yung nag-facilitate para ma-lab test yung products. Okay. Tapos, etong Rosel jam. Ano yan? Rosel. Okay. Yan. So, pag marami na kaming harvest, kasi ngayon nagtanim pa lang kami ng bago. So, ginagawid din namin ng juice, ng jam, ng yan. So, Tas eto meron kasi din- pag raw, maasim. Ay, sige. Tapos, eto, pag sobra-sobra yung papaya, ginagawang atsara. Yan. Tapos, may turmeric tea. Aside dun sa ice cream na ginawa namin. Ayan, Kayo na turmeric tea, gumawa ng tas mga yung yan. honey. Okay. May mga, ito parang, sabi ko galing Thailand to eh. Doon ko nakita yung mga maraming candle. ganyan. Tapos ito, Ayan, ginagamit kong pang decor pag nag-events, halimbawa sa mga ano. Kung ang ano nila, ang theme ano. oh, meron din silang ano eh, actually, ice candy. Di ba, ma'am? Oo, yung ice cream, ito yan. Yung dragon fruit ice cream. Nice. Yung dilaw. Ito, Ay, dilaw ba makapuno yan? to. Pag may nakukuha kaming makapuno sa mga nyog. Talaga? Oh. Kunti lang naman yan. Pang ano na lang. Diba? At least na ma-maximize lahat. Kita na natin lahat. Okay na? Yeah, we're good. Okay. Ma'am Lala, Huwag ka na isa Ma'am Liz. Ayan. So ito pong Immune Advance ay food supplement. Okay, galing sa Yerba Buena, Malunggay, and Lagundi. So organic po ito. Yung nag-manufacture nito ay siya ang nagsusupply ng Lagundi sa Clemex. So safe po kayo. Thank you very much. Thank you po sa inyong regalo. Agribusiness, how it works.
Salamat po sa pagbisita niyo dito sa aming farm. Salamat din sa pagtanggap sa amin, Ma'am. Ma'am Liz. Nang mabilisan. Ma'am Lala. Nang mabilisan. Yeah, hindi lahat ganun na oo kagad. Thank you so much. Okay. Welcome po. Welcome po. Okay. Thank you. At meron ba akong ganay na ba? Uy, konti lang! May pa-Sharon po kami dito. Hindi pa Sharon. Yeah. Uy, okay na yung ano. Isang box. Pwede na yan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.